Sabi ng doktor sa akin nga, sa update, nakita niya yung resulta ng aking latest lab test. Meron ako mga nakitang cases ng hyperthyroidism na meron silang opera sa leeg. Good morning, guys. Chiko, say maayong buntag. Not bungkag. Ibungkag mo man, say maayong buntag. Maayong bungkag. Dili bungkag lagi. Hari, oh, your blocks are here, oh. Ayun, oh, maraming blocks. Wow. Dito na si Chico muna sa akin, guys. Wow. Habang tumatambay siya, nag-aantay ng pasok niya. Pasok niya is 10:30 AM. Right now, it's 8:30. So, 2 hours po siya dito sa akin. Laban, mga working nanay. Ayan, guys. So, dito sa tindahan ko, sinabihan ko kayo before na mayroon akong tips para kung mabagot yung anak ninyo, hindi maghingi ng mga gadget, bigyan nyo ng laruan. Ayan. So, si Chico mahilig sa pop-it at saka blocks. Pero guys, pagpasok namin, kita nyo naman, ubos agad yung kanyang merienda para sa school. So, eto yung kanyang paborito. Actually, si Chico, mahal na mahal yung mga peanut butter. Pero wala akong peanut butter cookies, so eto na lang. Quaker Oats, the mini oat cookies with honey nuts. So, eto, meron siyang mga mani na halo, other than the Quaker Oats itself. Tingnan nga natin ang ano nito, ang kanyang ingredients. Ayan. My whole grain oats, 27%. My wheat flour, my sugar, my palm oil, my peanut, my whey powder. Merong leavening agents ba yan? Pyrophosphate. Naku, ang hirap pala ng mga ingredients nito. Merong coconut, almond, honey, egg. Merong soy lecithin, iodized salt, natural honey flavor, and natural cinnamon flavor. Bawal to sa may mga allergy sa oat, wheat, milk, egg, soy, peanut, at almond. Kaya hindi ko sila pinapashare. Pero sinabihan ko na rin yung teacher na yung mga snacks ng mga bata, minsan may mani. Kasi yung mani talaga grabe makatrigger ng ano yan eh, ng allergy. So, nagsabi na ako agad sa teacher kung bakit hindi sila pwedeng mag-share dahil nga baka may allergy yung ibang bata. Then, meron siya ditong, for the little bit salty side, meron siyang, tawag nito, Cropek. Cropek na shrimp, shrimp flavor. Pang balance. Pero naubos niya na to. So, eto na lang. Bibilan ko na lang siya ng cookie mamaya. So, ayan guys. Tahimik na si Master Chico in the house. Master Chico. Ayan. So, good morning. Maayong bungkag. Sabi nga ni Chico, guys, bungkagin namin yung araw ninyo ngayon. Today is Tuesday. Martes pa lang. And we are at work once again. Nandito na ako, guys. So, naisip ko, instead na balikan ni Parts palagi yung si Chico sa bahay pagkatapos niyang ihatid si Calby kasi magastos na sa gasolina and sobrang tipid mode talaga ako for the past few months. Ayan, medyo marami kaming expenses, meron kaming mga unexpected expenses na hindi nasama sa budget, merong mga health issues ang family members na kailangan kong i-priority, merong mga documentations na kailangan kong unahin, and so hindi naman nasira, pero medyo shaky yung budget. So, isa sa way para makatipid ako sa gasolina ay, ayun nga, dito muna si Chico sa akin, 2 hours, and then papasok siya sa school. You can play with them. It's okay. What about the domino? I don't have dominoes. Just blocks lang. You make a tower. Sige na. But they'll fall down. It's okay. So, ayan nga. Sinama ko na si Chico ngayon. Okay lang naman. Masaya naman siya, guys. Kita ninyo, oh. Wala naman siyang problema, oh. Chico, say hi a bit. Hi. Ikaw, dito. Say hi like this. Hi. Ayan, oh. Wala siyang problema, guys. Kahit scripted yun, okay na okay po yung anak ko. Ayan. So, anyway, kwentuhan ko kayo anong nangyari kahapon pagkatapos ko magpa-check up. Wow! Pagkatapos ko magpa-check up, ako po'y napagsabihan ng doktor. Kagalit yung doktor, pero malambing naman yung pagkagalit ng doktor, guys. Ang sabi ng doktor sa akin nga, sa update, nakita niya yung resulta ng aking latest lab test. So, ang tagal ni Doc tinitigan yung lab test ko, and kinabahan talaga ako sa kanyang sasabihin. Kasi nga,
meron ako mga nakitang cases ng hyperthyroidism na meron silang opera sa leeg. So, kinakabahan ako at pinagpipray ko na hindi ganun yung maging cases ko. Yung maging case ko. So, nung pumunta ako sa doktor kahapon, syempre face-to-face kami ni Doc, hinawakan niya yung leeg ko dito, guys. So, every time gumaganon si Doc, talagang kabado talaga ako ng bongga. Kinakabahan ako kapag ginaganon niya yung leeg ko. So, anyway, mamaya, mas kwentuhan ko pa kayo sa resulta ng aking panibagong check-up at update sa aking sakit na hyperthyroidism. And, yeah, I'll see you guys on today's episode. You try. Masarap? Masarap? Hmm? Masarap? Can I try? Spicy. Yummy? Yeah, but it's spicy. Wala ka ng snack. Ubus na lahat. Oh? Wala na. For what? For school? Hmm? Wala ka ng cookies. Yeah. Ayan guys, yellow. One of the perks of having Chico in your life is mapupuno po yung bahay ninyo ng marker. Kaya, important tip ko sa inyo, kumuha or bumili kayo ng water base. So, nasa floor, nasa chair, andito na sa counter namin. Ayan. But it's okay kasi like I said, water base, pwede po siyang ma-erase. Not there, not in the clothes lang. No. Nasa, ayan yan. Wait lang. Ayan guys, nasa mukha niya na guys. Nasa mukha na ni Chico. Spicy snacks are all. Let me see your face. Let me see your face. What's that on your forehead? Did you just draw on your forehead? Yeah. Why? Is it a paper? Yes. It's not a paper, Chico. Paper is white and you can draw on it like this. Kita nyo guys. Pinakita ko pa pala to kay Miss Giselle kasi ini-explain ko kay Miss Giselle yung different types ng curly hair. So si Mayumi nag-fall sa 3B na type, which is parang telephone wire na medium size. Kasi merong telephone wire na small size, medium, then merong medyo mas malaki. So, pag sinabing curly sa Africa, tinatanong pa kung anong klaseng curls, anong type ng curly hair meron ka para alam nila kung paano i-handle. So, iba't ibang level ng curly hair, iba't ibang way ng pag-alaga, iba't ibang hairbrush, ganun. So, kapag ka pure-blooded na African, katulad ni Auntie Christine falls in 4A, 4B, 4C, which is kinky. So, merong kinky, medium kinky, super kinky. I'm not very sure sa terminologies, pero yun yung parang pag-explain ko sa inyo. And then, si Mayumi nahulog siya sa type 3. So, nasa 3B yung hair type ni Mayumi, which is telephone wire, parang medium size. Then, si Chico tsaka si Kulot, iba din yung kanilang curl type. Lalo na ngayon na ilang beses na silang nagupitan. But, the donor talaga, yes, donor ng donor ni Mayumi is letter C.
which is super duper 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 kinky. So, super kinky. Plus, yung aking hair na straight hair, ang nangyari, nagkaroon si Mayumi ng curly 3B. Ayun. So, in-explain ko kay Miss Giselle kasi feeling ko sobrang interesting niya. Kaya, naisip kong i-research kung ano yung hair type ni Mayumi kanina. Then, alam ko, meron namang magtatanong dyan, bakit donor yung ginamit ko na word at hindi tatay. Kasi, dun lang talaga siya na level hanggang guys. Donor lang siya. Hindi siya matatawag na tatay. Walang tatay factor, walang tatay characteristic. Ayun. Pero okay lang, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Alright. So, time check natin is 9:30 ng umaga. Magla-live na ako ngayon guys kasi ngayon gising na yung mga tao. And ito yung perfect na oras para mag-live for us sa morning. Kasi mamaya pag nag-lunch time sila, pwede nilang ma-rewatch yung live. So magpre-prepare na ako. Ngayon ako'y magbibihis ng ilang beses. Ako mismo yung magsusuot kasi wala. Minsan mas maganda pag talagang tao talaga yung nagsusuot at susukat ng damit kaysa sa mannequin. Kasi yung mannequin guys, sila yung perfect. Tayo dun lang tayo sa sa 60%, 70%. Malapit na, konting ligo na lang, konting kain, konting exercise. Okay, magla-live muna ako guys. I'll see you later. Na-pressure ako guys sa kakaisip at ako'y nagugutom sa kakaisip dahil December na at etong gusto kong gawin, matagal ko na tong pangarap gawin. Inaantay ko lang yung tamang edad ng mga anak ko. And ngayon nga feeling ko we have reached. Kaya naisipan ko na mag-start ng mag-prepare. Pero I only have 1 month left para mag-prepare. So ano nga ba itong gagawin ko? Gusto kong magkaroon kami ng family. Tagal ko naisip yung word. Magkaroon ng family portrait kami ng mga anak ko and ako, of course, as our very nice souvenir for this year, 2023, 2024, and inshallah, the coming years. And dahil first year ni Mayumi and his brothers are all there para sa kanya. Her brothers are so happy to have her as well. It's just an amazing family, you guys. It's an amazing family, amazing story. We've been through a lot. Ang dami-dami naming pinagdaanan. Si Calby, ang daming pinagdaanan. Being, being a single mom. At talagang something is missing sa part ni Calby. Ayan, kasi marami siyang na-witness bago ako naging single mom. Chica struggle with me sa pagtaguyod ng aming maliit na negosyo sa Uganda. And Mayumi, who kept strong despite of everything that I've been through. Sa lahat-lahat guys ng kadramahan sa buhay. Kuya Kahil being a big brother for all of them. Amazing, amazing big brother. I just really want to do this family portrait and I can feel in my heart that this is the perfect moment for us. We thank God sa lahat ng blessings, protection, sustenance na binigay niya sa amin, pagpro-provide sa amin ng mga anak ko, for everyone who has been there, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, ng mga anak ko, sa akin, sa maliit kong negosyo, sa mga kaibigan at staff ko. Maraming salamat sa inyo. And yeah, once again this year I wanted to take this family portrait to remind me of my love and the reason, my love for my children and the reason kung bakit ako laging ako naghahanap buhay. So this will remind me, and for this family portrait na isipan ko na ang aming magiging kulay ay brown and white. So, meron ako nakitang inspo or inspiration online. Ipapakita ko sa inyo. This is the one I've found. Ayan. So, eto yung aking magiging inspirasyon for the outfit, for the photo effect. And, kailangan ko na siyang asikasuhin, guys.
So, dito malapit sa Mayumi, meron kaming kilala na tumatahi. I'm going to ask her today kung kaya niya ba kaming i-prepare ng ganitong klaseng outfit. But, ito ay suit and tie. Basically, in brown color. I'm not sure if makikita ko yung exact kulay na ganyan. And, I'm going to make one like tutu dress for Mayumi as well. Ganun din siya. Ayan. And for myself, I would like to wear a brown cocktail type dress para sa photoshoot na to. And yeah, I'm very excited kasi kukunan din natin si Mayumi ng mga few shots to celebrate her first ever birthday. Yeah, sobrang excited ko guys. Nakaka-excite. So, bawas yan. Syempre, walang ganyan na, na kasali sa picture. Pero it's gonna be Kahil, Kuya Calby, Kuya Kahil, Kuya Calby, Chico, and of course, Mayumi. And of course, kasama ko silang lahat sa magiging family portrait na to, syempre. I'm going to print a big one and display it and put it somewhere sa bahay. Excited ako for this. I-update ko kayo kung kaya bang gawin tong mga damit na to, if magawa ba natin siya on time. And of course, the whole story, before, during, and after, I'll fill you guys in. Yeah, sabahan nyo kami for this another milestone in our life. Hello guys! Ay, hindi ko pala natapos yung kwento ko sa inyo. So, anyway, gusto kong i-share sa inyo yung aking latest update sa aking hyperthyroidism. Another reason why I really wanted to share this with you guys, kasi meron ako nakitang question. Sabi niya is, ano daw ang symptoms? Ano daw yung mga simptomas na naramdaman ko before I was diagnosed hyperthyroidism? So, I shared this on the previous episode, pero siguro hindi na take note kasi masyadong maiksi lang yon. Pero when it comes to my case na hyperthyroidism, first and foremost is it runs in our family. Okay? Nasa dugo po namin siya. My mom had a goiter before, pero okay na si mama ngayon, alhamdulillah. Yung kapatid ko na ikalawa, si Madam Tets, si Ma'am Tets, yung teacher namin na kapatid, meron din siyang hyperthyroidism. So when you say hyperthyroidism, normally lumalabas yung symptoms niya sa mata. So parang nagbo-bulge out yung eyeball, ganon. And another symptoms ng hyperthyroidism is mabilis na pagpayat, regardless kung mabilis kang kumain. Number 3 is meron ding bukol yung hyperthyroidism kasi sabi nila sa hypo may bukol sa liig. Meron din sa hyper pero maliit lang siya. And kapag hindi nagre-react yung gamot, hindi nagiging okay yung hormone levels mo at saka yung lab test mo, hindi nag-i-improve, malaki yung chance na maoperahan ka talaga. Ayan. Pero kapag hindi naman siya lumalaki, mas maganda. Kasi ibig sabihin nun, the doctor can just give you like maintenance mo na iinumin katulad ng ginagawa ko at ng ate ko. So, my sister has the same case, hyperthyroidism din, and sa akin, hyperthyroidism din. So, yung mga nakita kong simptomas, kasi ang simptomas ko hindi naman talaga lumabas sa mata eh. Hindi ko rin naman na-feel sa may leeg. So, ang na-feel ko lang talaga is over-fatigue. Ayun, over-fatigue, stress, more on may kind of anxiety. Ayun, na hindi ko naman siya normally nararamdaman. I felt yung sobrang pagod. And feeling ko yung pagod ko dito nagsisimula sa may liig ko banda. So I'm not sure if that is a common feeling kapag may hyperthyroidism na case. Pero sa akin kasi, I followed my instinct eh. I felt that something was really not okay. So I went to see a doctor, a general doctor. And then I told the doctor kung ano yung naramdaman ko. And then from there, the doctor started to diagnose. So, nagsimula muna, syempre, unang i-check niyan, mga blood test, ganito, ganyan. So, sabi ko, Doc, dito yung concern ko. I feel na pagod ako, pero I feel na parang dito yung stress, ayan. And then, sabi ng doktor, sige, let's do a blood test. Pero before that, he gave me some medicine para makalma, yung palpitations, yung anxiety, in-address muna yung mga simptomas. After that, I was waiting for my blood
and lab test result. And nung lumabas dun nga nakita na hindi tama yung sukat or yung results ng aking hormone na F3 tsaka F4. Tama ba? TSH at saka yung hindi tama yung level ng FT3 at FT4 ko na mga hormones. So from there, sabi ng doktor, I have hyper case or hyperthyroidism case. But to address it properly, nagsuggest yung aking ate na sa specialist for those cases kami magpa-check up. So I went and see the doctor and she found out na meron akong medicine na kailangan i-take at meron akong medicine na pwede kong tanggalin dun sa previously na binigay sa akin. So I was diagnosed again and talagang binigay lang sa akin yung medicine na kailangan kong i-take. Kasi meron kasing mga doctor guys no na grabe magbigay ng gamot. Merong doctor na every 2 weeks gusto kanilang magpa-lab test, gusto ko na lang makita, gusto kanilang i-follow up, check up. Pero may mga doctor dito sa Gensan na hindi sila mahilig magpainom ng gamot, hindi sila mapagbigay ng gamot. They just believe on taking only what you need, and if you don't really need it, you can skip it, and you don't have to see me every 2 weeks or every month. If I can see that your results are constant and it's looking good, you can see me every 2 months. So that's what happened. Nung naka-confirm na my case is hyperthyroidism, sunod-sunod na yung ano ko guys, yung pag-take ko ng maintenance. And also, I believe I lost a lot of weight on the 3rd month of having hyperthyroidism. Nung after ko siyang nalaman, I lost like 2 kilograms in a month. And I believe it was also because I was putting myself on a diet, on a healthy diet. Pero after that guys, kumain na ako ng kumain. Kasi feeling ko, nasaktan ako sa sinabi ng doktor when she said that I lost 2 kilograms. So anyway, she saw my result 2 months ago was looking better. So sabi ng doktor sa akin, ibababa niya ang aking dosage. And she only advised me to take 1 medicine. So sobrang saya ko talaga kasi I used to take like 3 to 4 medicine and I'm not good and I don't like taking medicine. So sabi ko, okay, this is good news. So ngayon, I was taking that medicine for 2 months kasi nga okay yung labas ng lab test result ko. And then I just went to see my doctor like this week lang. Tama ba? Nung Monday. Yes, today is Wednesday. And I saw my doctor after 2 months nung Lunes lang. And then she saw my lab test update. And the doctor was actually happy of what she saw sa lab test ko. It was looking really good and stable. Pero there's one thing na hindi masaya yung doktor ko guys. And ikanalungkot ko naman. Sabi ng doktor sa akin, wag daw akong masaktan sa sasabihin niya. And then she said the word. She said that I am obese. Obese. Yes guys, O-B-E-S-E. Obese talaga ang sinabi ng doktor. So for me, hindi naman ako nasasaktan. Siguro meron pang mga tao na they are offended by that word. Kasi di ba pag obese para kang maliit ka, na mataba ka, ganun yung ibig sabihin. So sabi ko sa doctor, really, sabi niya, you gained like 2 kilograms, sabi sa akin ng doktor sa 2 buwan. Ibig sabihin, humihina na ulit yung iyong metabolism. And guys, yun yung superpower ko ever since. Malakas akong kumain, hindi po ako tumataba talaga. Kasi ang aking metabolism is very fast. Pero sabi ng doktor sa akin, since na okay na yung aking lab results, na balance na yung aking hormone, nagiging normal na ulit yung aking metabolism. So hindi na ako papayat. I mean, hindi malakas na akong tumaba kapag malakas akong kumain. So sabi ng doktor sa akin, you have to lessen your weight to 45 to 48 kilograms. Guys, 45 to 48 kilograms ay sobrang payat para sa akin, guys. Para sa akin, kalanstay na yan. Para na akong i-admit niyan. I can imagine myself na yung mga collarbone ko, yung mga cheekbone ko, it's already popping out. So, I never liked 45 to 48 kilograms.
ever. So sabi ko ay Dok, pwede po ba na 55 kilograms lang? Masama po ba kapag mas mabigat ako sa aking bigat, sa aking tangkad? So sabi niya, pinaintindi niya sa akin, kaya nga meron tayong tinatawag na the right body weight for the height. Kasi 4'11 lang daw ako, dapat 45 to 48 lang yung kilograms ko. So anything more than 48 is already overweight or obese. So sabi ng doktor, she doesn't encourage na mag-over ka sa weight mo na hindi tugma sa height mo kasi you can develop more sickness. So, yun yung concern ni Doc. So, natapos yung check-up, sabi sa akin ng doktor is, it's birth season. Alam ko maraming kain, but you have to take care of your weight. You have to lose that weight. Yun talagang sinabi ng doktor, guys. So, I'm not very happy with that. Para sa akin, nawasak yung puso ko sa sinabi ng doktor. I really find myself looking better and feeling better when I am 55 to 58 kilograms. I swear. Okay, yun talaga yung gusto ko. At kapag bumaba ako dyan, hindi talaga ako masaya. So sabi ko, Doc, please, sabi niya, no, you have to lose that weight. Kasi mas maraming sickness yung ma-develop sa'yo kapag ka hindi mo winalayan. So ngayon, I am heartbroken. I am contemplating kung ano yung gagawin ko. But good news pa din kasi nag-stable na yung aking lab test. Good news pa din kasi from 5 milligram na Tapdin na tinitake ko for my hyperthyroidism, hinati na yun ng doktor. Ibig sabihin yung dosage ko ay mas konti na. Pero I still have to take it every single day. Kaya nga siya tinawag na maintenance. Ayun. Overall, I'm going to see the doctor after 3 months na, from 2 months to 3 months, to check again my lab results. So, kailangan ko magpa-lab results ulit every time na bumabalik ako sa doktor para ma-monitor ni Doc yung aking hormone level and kung tama ba yung aking dosage. Ayun. So, masayang-masayang puso ko, guys, na hindi kami magkikita ni Doc. Break muna kami ng 3 buwan. Pero pinagsabihan niya talaga ako na mag-ingat sa kinakain ko for the next 3 months. And I'm going to see her on February for the next update. Ganon din ang sinabi sa sister ko. My sister is also looking good yung kanyang results. She lost weight again. So she's gonna have to take her dosage the same. Katulad ng tinake niya for the last 2 months. Kasi sabay na kaming humaharap sa doktor ngayon, guys. For better or for worse, till death do us part. Ayun. So, ayun lang, guys. Maraming salamat. Kung meron pa kayong tanong, you can comment them down below and I will try to answer them based on my experience lang ulit, ha. Wala akong disclaimer lang po. Hindi po ako sa medical whatnot. Wala po akong mga talagang direct na sagot na ibibigay sa inyo based lang sa experience ko. If you want to know more, if you believe you have yung ganitong klaseng cases, you can check with your doctor, you can talk to your doctor, and you know, do the necessary things bago pa siya lumala. Kasi kapag lumala siya, may mga cases na kailangan talagang operahan yung leeg ninyo, kailangan tanggalin yung dapat tanggalin, and so on and so forth. Once again, you guys, yun lang. Maraming salamat sa panonood once again. Sana may natutunan kayo sa episode na to. At kung hindi pa po kayo nakapag-like, subscribe, at bell button dyan. Gusto nyong masubaybayan ang kwento ng aking buhay as single nanay sa aking 4 na kulot, half African, half Filipino kids. I'll see you guys on the next episode. Much love from Princess Liga.